Ayan, good afternoon, good afternoon. Siyempre, nandito pa rin tayo sa Ciudad Cristia. At ito na po yung pangako ko sa inyo, ang pagkakataon at panahon, ang tamang panahon at pagkakataon na ma-interview natin ang napakaganda, napakabait na ex ni Red Noveno. Sa mga marami nagtatanong, ito na po ang chance nyo para malaman ang katotohanan. Ito po, siyempre, ang nag-iisang Mayin Legaspi. Ayan, no? Good afternoon. Oh, di ba? Hello sa mga subscriber ni Lorny. Yes. Continue subscribing Lorny and Red Noveno vlogs. Yun. Siyempre, pinakiusapan ko po si Maggie na baka sakali pwedeng ma-interview natin ng one-on-one dahil sa maraming nagtatanong nung nakaraang vlog namin na nung nakita siya at may mga tanong, ito yung kauna-unahang tanong, Maggie. Hindi mo naman to ikagugulat dahil kumbaga matagal na natin tong na-experience baga, pareho naman tayo, no? Ano daw ang dahilan? Bakit daw kayo naghiwalay ni Red Noveno? Ang pinakamahiwagang tanong. Naku mo, Diyos ko. Kasi po si Red Noveno po, si Mr. Suave. Si Mr. Suave. Lahat na nasa kanya. Yun. So, alam niyo na pa ibig sabihin nun. Oo. Bababaero, bababaero, bababaero. May kasama pang kanta. Diba? Oh. Medyo po, mabait naman siya, kaya lang po talaga, meron talaga siyang ganun pong ugali. Na babaero, pero takot naman. Oh. Ganun po, yun lang. Saka, for almost 20 years na magkasama po kami ni Red is, yun nga po, hindi naman ako talaga maglilihim kasi since day one, alam naman na po ni Red din yan, kahit marinig na to, is, yun na po ang problema ko sa kanya. Yun nga lang po, hindi ako talaga mainik, hindi ko siya, tawag doon, hindi ko siya sinisika, kaya siguro po medyo, yun na nga. Namihasa. Namihasa. Yun. Oh, yun. So, yun ang dahilan po. Sabi ko nga doon sa live ko nung nakaraan, may nagtanong din. Sabi ko kung kahit naman gaano po kabait at kaganda ang babae, kung talaga namang ang asawa at kapartner ay palikero, kumbaga aabot sa sukdulan. No? So, ganun yung nangyari sa'yo. Yes, umabot ka doon sa sukdulan. Many times na gusto kong kalimutan, forgive lang ng forgive, kaya lang parang ang hirap naman na kahit na nagpo-forgive. Tapos yung taong pino-forgive mo is hindi naman niya parang inaano yung mga naging pagkukulang niya or naging kasalanan niya, hindi siya nag-take accountability. So parang na-use pa ba na magsama kami? So yun na po, yung pinakahuli na po na naghiwalay na kami that was 2017 po. Yun na po. Yun na yung final. Kasi kumbaga parang naging on and off din kayo no? And ito po isa pang mahiwagang tanong. Talaga mga mahiwagang tanong. Ito pa isang mahiwagang tanong kasi nga anyway, may announcement pa muna dito. So yung iba naman kasi sabi sa panahon daw ba na naging kayo nga no. Kasi ang akala kasi nila yung pala may misconception na oo, na pabaya siyang ama. Nangyari ba yon? Nung time na nagkahiwalay kayo, naging pabaya ba siyang ama? Hindi naman. Meron tayong announcement. May announcement muna. Hindi naman po siya naging pabaya. Although, noong mga times na naghiwalay po kami, syempre, hindi naman din siya financially stable at that time. So, hindi rin naman din po ako yung tao na alam ko naman na hindi siya ganun ka-stable kukulitin ko po siya na para magbigay siya para sa anak niya. Hindi po ganun. Sa akin okay lang naman po yun. But ang maganda kasi kay Red, kahit maliit, mahalaga man lang siya or hindi niya nakakalimutan yung anak ko po. Tsaka yung responsibilidad niya sa anak mo. Although, yun na nga, sabihin natin na nagkulang man siya sa'yo bilang asawa, pero bilang ama, hindi siya nagkulang talaga. Hindi po. Hindi po talaga isang masasabi ko na 101% na hindi siya naging pabayang father sa anak namin. Yun din po ang yung naabutan ko rin na eksena na talagang si Red ay sobrang hands-on din sa kanilang anak, no? Nung nagkakilala kami ni Red, ay talaga namang nakita ko yung pagmamahal ni Red kay SR, no? Kaya kay Mayin naman, sa side naman ni Red, parang sa tingin mo yung naging sabihin na natin bukod doon sa pagiging babaero, ano pa yung isang naging main factor bakit talaga kayo sabihin mong umabot sa sukdulan at talagang totally ayaw mo na? Kasi alam ko noon nung
ito aminin na natin sa viewers natin na dumating yung point na nag-overlapping tayo. Yes. Kasi hindi ko alam. Oo, hindi niya po alam. Although ako medyo nakakaramdam Oo. na po. Pero hindi ko lang nga, sabi ko, hindi ko nga talaga kasi Mm-mm. Ugali. ugali kasi nang magsita na, Oo. may babae ka ba or what, may napapansin. Hindi po ganun. Oo, hindi siya ganun kasi nung time na yon. And then, nung nalaman ko rin, kasi syempre, hindi naman po namin pinapasama dito si Red Noveno. Pero nung nalaman ko rin po kasi na hindi pa pala sila totally hiwalay. Kasi ang sabi sa akin ni Red, hiwalay na sila. No, yun yung sabi sa akin, hiwalay na sila. Nagkausap din naman tayo kasi noon eh. Oo. Tapos nung nga yung may mga concern sa atin, sa akin, na nalaman ko nga na hindi pa pala sila totally hiwalay, ay ako po mismo yung talagang In fairness naman kay Lorne, Oo. in fairness naman na hindi rin niya kinonsinti na may partner pa si Red or in a relationship pa si Red tapos papasok siya sa ganung sitwasyon. Hindi naman po. Nung nalaman nga po niya na si Red medyo talagang naglilihim din sa kanya, Oo. hindi rin niya kinonsinti. Oo. Nakipaghiwalay talaga ako. As in, for siguro almost year din yun na talagang shutdown siya sa akin. Naka-block. Talagang no interaction or ano man. Talagang binigay ko yung respeto ko kay Mayin, kay SR. And even nung naghiwalay na sila, pag every time nag-aaway kami na Red, ang sinasabi ko, balikan mo yung asawa mo at buuin mo yung pamilya mo alang-alang sa anak mo. Kasi madalas din po kami nag-aaway ni Red kasi nahuhuli ko rin siya. Ilang beses ko rin siyang nahuhuli na may babae. Nung kami na nagkasama, ilang beses ko rin siya nahuhuli. So may pagkapalikero talaga. So anyway guys, so everything's well naman after nung nangyari yun. Naging okay naman ni Mayin. Thankful po ako kasi si Red napunta kay Lorne. Ay, Totoo po grabe. talaga. Hindi. Hindi, totoo ba yan? Totoo, promise talaga. Kasi baka kung sa iba siya napunta, baka hindi pa siya ganyan katino ngayon. Kasi thankful ako kasi kay Lorna siya napunta. Kasi naano niya si Red, napatino niya. Hindi na po nga siya babaero. Medyo nagiinom-inom ng konti. Hindi pero- na maawat sa pag-inom eh. Ayun, Yun ang po. hindi ko na kaya awatin eh. Okay, pero kasi okay naman. Wala namang, okay naman yung katawan niya. But although hindi naman talaga maganda yung nagiinom. Oo. Pero yun nga, yung sakit ng ulo ng mga babae. Oo. Thankful ako kasi nawala na sa kanya yon. Oo. Hanggang doon na lang siya kay Lorna. Diba? Nag-stop na rin. Hindi, pero yung first few 3 years namin na sumakit din ang ulo ko. Sabi ko nga kung hanga ako sa'yo kasi mahaba pasensya mo, parang humanga din ako sa sarili ko. Kasi natiis ko yun. Diba? Ako, almost 20 years po talaga. Pero okay lang. Wala naman akong regret. Kasi syempre, kumbaga, siguro may partly fault din ako sa nangyari sa amin. Kasi nga, hindi ko siya sinisita talaga. Kaya siguro nasanay, na okay lang. Namihasa, Hindi naman ako nasisita ni Mayan, gano'n. So, may fault din po ako sa gano'n. Siguro kung naging matapang lang ako na talagang yung asawa na or anong basa ka ba pupunta or gano'n, baka hindi siya naging ganyan. Pero, feeling ko Kumbaga na- naging maluwag ka sa kanya. Opo. So naging maluwag siya. So yun nga no, alam naman natin na may isa silang anak no, si Sherwin Red. At yung interview kay Red Noveno, sabi ko nga matutuwa ka kasi ang ganda ng sinabi niya tungkol Abangan sa iyo. ko yun. Abangan mo, i-upload ko 'yon. Kasi lagi naman po ako na nanonood ng mga Oo, nila. vlog namin. Kasi wala na po talaga. For me, wala akong hinanakit sa kanila, kay Oo. Red, kay Lorna, yung anak ko po, wala lang. Oo. Yung anak ko, yung mga anak ko po, na Oo. napalaki ni Red, na kasamang lumaki. Yes. Na halos naging kasama nila nung lumaki. Oo. Is maganda yung samahan po nila. Kasi Oo. nga, maganda rin naman po yung pinakita talaga rin ni Red. Yes. Hindi naman po siya yung porket babaero Oo. masamang Tao, tao oo, siya. oo. Hindi siya ganun. So yun lang yung naging problema niya, babaero siya. Yes, yun Pero lang po. sabi ko nga when it comes sa pagiging father, kasi ito para sa paglilino lang din. Nung nagkakilala si Mayin tsaka si Red, meron pong previous relationship si Mayin at may anak din sila, di ba? So kumbaga si Red ay parang tumayo ding ama doon sa mga anak mo na sa una. O, kasi bunso po si SR no, yung anak nila. Thankful nga ako nun kasi kumbaga may iba di ba na hindi natatanggap na may anak na yun. At least ako, Oo. natanggap niya rin na may anak na rin ako, Oo. naging kami. Tapos kasama po siya, naging part siya ng paglaki ng mga anak ko. Oo. Kaya ganun din po yung, kung naalala nyo po si Nessa, yung pumunta sa amin sa Dait, ganun din kalaki yung respeto kay Red. Kasi, sa totoo lang, 3 years old si Nessa, no, nung naging kayo ni Red. So, kumbaga dadaan kayo, be? Ayan, change location tayo. May dumadaan kasi, oo. So, kumbaga, nakita ko yung respeto ng mga anak din ni Mayin talaga kay Red. Kasi nga, yung nga si Nessa, 3 years old, no, nung naging kayo ni Red. So, parang literally siya yung nagpalaki kay Nessa, no. Siya yung, Ano talaga close talaga sila kay Red. And hanggang ngayon na siya yung nakilalang tatay. Nakilalang Kahit yung tatay. mga apo ko. Oo. Ano sila talaga kay Reden? Oo. Close talaga po sila. Hindi sila nagtanim ng sama ng Oo, yun. Kasi, ikaw, iniwan mo mama ko dahil Oo. babae ka. Hindi sila ganun. Oo.
talaga. So actually yun yung kaninang interview ko kay Red na nagpapasalamat siya kay Mayin kasi nagsilakihan yung mga anak nyo kasi consider as anak niya rin yung anak mo dati na nagsama kayo, may anak ka na. Consider as anak niya talaga. Hindi daw nagtanim ng galit at sama ng loob kahit na sabi nga niya yung doon sa interview ko sabi niya absentee father kasi siya. Absentee At father naman siya. physically hindi siya talaga nandyan, but Oo. I know naman talaga na yung emotional attachment niya sa mga bata is nandyan pa rin. Oo. Nagpapaka-father pa rin po siya once na nakikita-kita sila, Oo. magkita-kita sila, nandyan pa rin naman po yun. Oo. Kasi may emotional attachment na po talaga sila eh. Hindi na mawawala Hindi yon. na po siya mawawala. Part Oo. na po talaga si Red ng buhay ng mga bata, Oo. mga anak po. Oo. Na kino-consider niya na anak niya. Anak niya. Oo, anak niya. Kino-consider niya talaga na anak. Even si Nessa naman kasi ang tawag niya talaga kay Red Papa. Papa talaga. Yun ang talaga kinilala niyang Papa. So, ang mga karaniwang pang tanong, Maying, doon sa comment section ko, liwanagin natin, di ba? Liwanagin natin. Kasi sabi nila, ganda-ganda mo daw. Maganda ka naman talaga. Maganda ka naman talaga. Maganda na, mabait pa, no? May nagsabi, very natural yung beauty. Tapos ako daw rito kada. Wala naman ako nakikita nito kay sa'yo. May tahi ba yung ilong ko? Wala naman. Merito kay ba mukha mo? Wala! Nakikita. Sabi ko nga, hindi Madali naman naman. ako ma-distinguish yung reto Oo, sa hindi. So, kaya hindi, nga. wala. For me, wala Siguro, akong nakikita. feeling ko basher ko yon. May ganun. Ang difference lang po namin, si Lori na maputi, ako po morena. Tapos may nagko-comment pa nga magkahawig daw tayo. May hawig. Actually, May hawig daw tayo. marami talaga nagsasabi, kahit noon pa, nung bagong hiwalay kami ni Reden, sabi niyo, yung ni Red ngayon, kahawig mo. Ay, talaga ba? Sabi rin. Marami talaga nagsasabi, magkahawig daw tayo. Even doon sa comment section may nagko-comment, magkahawig daw tayo. Okay lang. Oo. Maganda Yung pa nga. si Lorne eh. Maputi lang daw ako, pero magkahawig daw tayo. So yun, doon sa nagtatanong din na bakit okay kami. Kasi sa totoo lang, wala naman po kaming masamang pinagsamahan. Oo, tsaka hindi naman intentional na kung nagkahiwalay nga po si Red at saka si Mayin. Sabi ko nga po, yun po ay naipon na mga dahilan na si Mayin na lang po ang nakakaalam noon kung bakit ano yung mga dahilan na yun, bakit sila nagkahiwalay. Pero ganun pa man, yung pagsasama namin kasi ni Red, sa totoo lang, may basbas naman ni Mayin yun. Wala naman pong problema sa akin. Kaya nga sabi ko kanina nga, thankful nga ako na napunta si Red kay Lorne. At saka, before po kasi nung talagang ngayon na talagang nagsama na sila, naging mag-asawa na sila is, nagkakausap din po kami ni Lorne na nun eh. Even before, no? Even Wala po before. kaming problema. At saka ngayon nga po, yung mga mag-iintriga na bakit show, ba't kami nag-uusap na. Oo. Pinapakilala ko pa nga po si Lorne na siya na po ang asawa ni Red. Kasi okay na po sa akin, tapos na po yun eh. Kumbaga, siya na po yung present ay siya na yung part na ng life ni Red ngayon. Hindi naman niya po pinakalimutan yung past niya na Totoo, yun. Yun po ang maganda. Ito po, ganito po yung maganda yung sinabi na yun ni Mayin eh. Kasi, sa totoo lang, kung tayo yung present at sila yung past, pero, sa totoo lang po, hindi ko po pinipigilan si Red na maki-interact sa kanila, kalimutan ng obligasyon niya kay SR bilang ama. Never po. Ako pa mismo nag-encourage kay Red. Dalawin mo si SR, lumuwas tayo. Ako lagi nangungulit dyan. Lumuwas tayo, dalawin natin sila SR, sila Mayin, puntahan natin. Kasi bilang ama, responsibilidad din niya na chine-check niya yung anak niya paminsan-minsan. No? And to be honest, nung nag-aaral naman si SR, hindi naman din nakalimutan ni Red yung obligasyon niya. Diba? Nandun din naman lagi. naman din siya Red. Tsaka, hindi naman siya sabihin natin talaga na, kailangan mo sustentuhan tong anak mo, kailangan yun. Hindi po. Okay lang sa akin yun. Ang importante, hindi niya nakakalimutan yung obligasyon niya kay SR. Namin, although may mga times na hindi siya nakapabili, okay po sa akin yun. Kasi binawi naman niya. Binawi naman nung okay na po siya. oo, tama. Okay po yun. Naiyak tuloy ako, Diyos ko. Wala problema po sa akin yun. Parang ako tuloy naiiyak ka. Hindi, anyway, kasi nakita ko rin yung pagmamahal ni Red kay SR. Talagang mahal na mahal niya yung anak niya. And ako naman, na-appreciate ko si Mayin kasi sa totoo lang, all out din yung support mo sa amin ni Red. No? Nakita ko rin talaga yung genuine na, sabi mo nga, kung sa iba napunta si Red, baka, sabi mo nga, doon ako laging makakapa. kinakabahan ka, di ba? Kinakabahan ako sa baka sakali binawi ko pa. Sakali binawi ko pa. pero hindi. Okay lang kay Lorne. Saka, thankful po ako kay Lorne kasi, yan, natanggap din niya yung anak ko, si SR, kasi mga anak ko po, yan, nagkakasama-sama kami. Walang, ano po to hindi to plastic or dahil magkaharap kami ngayon, hindi po. Kasi kahit hindi po kami nagkakaharap, nanonood po ako ng vlog ni Lorne tapos sinasabi ko nga minsan sa mga anak ko, kay SR, pagpupunta doon, SR, binabati mo ba si Lorne, baka mamaya pumapasok pa siya sa live ko, si SR, sabi hello po tita, pumapasok sa live ko.
Tapos sila Nessa. Oo. Minsan niloloko nga sila. Uy, napanood namin yung vlog niyo, nag-kiss pa kayo dun sa yung kay Lorna nga doon sa sabi ko, wala naman kasi ako yung mga Oo. matatanda na sila, may mga anak na rin sila. Sabi ko, wala naman sila hindi naging magandang relasyon kay Reden. Oo. Okay lang yun. Oo, tama. O, kaya nga, nakakatawa lang din kasi yung iba, iniisip kasi, di ba the usual kasi magkaawa yung ex, tsaka yung present. The usual, ganun yung scenario, nagiging Kung siguro hindi magkaaway. naging maganda yung naging relasyon namin ni Reden, yung paghiwalay namin, Oo. baka sakali pa, medyo may gap. Oo. Pero hindi po. Oo. At saka yun nga, yung relationship nga ninyo, tayo, Oo. is wala naman tayong It is now Tama. 4:46 alam natin. Our latest winner For once, naging victim din tayo ni Reden. Yung nga sabi ko, biktima lang po ko. Hindi. Baka sabihin naman nila, sama ni Red. Hindi. Wag niyo pa Kasi syempre isipin. yung mga panahon na talagang syempre kabataan din ni Red. Oo. Diba? Tsaka marami talaga siyang babae. Tsaka hindi. Malakas ang apil kasi ni Hindi. Red, maliit. Ito aminin natin dalawa kasi si Red maraming lumalapit na babae, di ba? Hindi, totoo po yun. Minsan Oo. talaga yung babae na Lumalapit sa kanya, di ba? Di ba? Liit nga, no? Pero Lalo na kung tumangkad dyan, di ba? tumangkad po yan, di ba? Hindi, may tsura naman talaga si Red. Meron- Lalo na nung kasi kabataan niya. Kabataan niya. May tsura talaga. Ano, may awi nga daw siya artista ngayon. Oo, kamig daw niya si Gabby Concepcion. Ay, grabe. Diyos ko, Gabby Baka Concepcion. gabi ng lagi. Gabby Concepcion Joke lang talaga. po yun. Hindi, ano siya, may itsura. Kasi yung picture niya nung nasa Macau siya, di ba? Oo, saka nung nagtrabaho siya sa ABS din, no? Nag-ano siya. Oo, sa production. Sa production siya nagtrabaho. May itsura talaga. Kinukuha nga daw siya ni Direk, di ba? Lino Broca ba yun? Si na- Mario de los Reyes pala, na mag-artista, di ba? Ano kabataan. Mario de los Reyes. Kaya lang pala, yung dila niya, matigas. Matigas, di ba? Gas, parang hindi mo malaman, Bisaya ka pa o ano. Kahit hanggang kayo naman, di May ba? punto. Kaya hindi siya natuloy mag-artista, pero kinukuha siya ni Mario de los Kasi Reyes. gusto sana siyang pag-training Oo. pag-aralin, parang pag-ano. Eh, kaso, dila. Yung dila, matigas yung dila. Sa'yo po lumambot yung dila niya. Joke lang po. Hindi, masaya lang po talaga kami. Kaya nga po ngayon, at least naliwanagan po tayo na sa amin po ni Mayin wala po kaming, sabi nga natin, masamang tinapay. Yes. No, okay po kami, kaya maluwag din ang pagsasama namin. Every time nagkikita kami. At saka hindi pa kami vlogger no. Nagkikita na tayo. Remember, di ba? At saka nung nag-uusap na rin tayo noon. Oo, Ang tapos haba nga po minsan namin mag-usap just mahigit isang oras sa telepono. hindi pa kami vlogger noon, di ba? So, kaya okay po kami, wala po kaming merong kung nagkahiwalay man sila dahil sa isang babae, wag na natin sabihin nga kung sino, pero hindi po ako yon. Hindi po ako yon. O, tapos na yon. Natapos na, nakalabas na si Red. Nalagpasan niya na yon sa sitwasyon na yan. O, tama. Okay na po ako. Alam ko masaya na si Red ngayon, masaya na rin si Noemi. Tsaka yun pa pala, yung clarification, isa pang clarification. Tinatanong kasi yung legal wife. So, sinabi ko rin yun sa vlog ko, anyway, nandiyan ka naman na, liwanagin na lang din natin. Meron talaga si Red na legal wife na pinakasalan niya talaga. No, hindi po kami yon, hindi po kami ni Mayin yon. Kasi nung nasa Macau siya, yun di ba? Si N. Wag na natin pangalanan. Basta siya, si N. Initial na lang si N. Yun po yung talaga yung legal wife ni Red na pinakasalan niya. Pero annulled naman na siya. Kasi yun yung sabi ko nga, pinarasis namin yung annulment niya. So anyway, basta ang sa amin lang ni Mayin, okay kami. Wala kaming, kumbaga sa past na nangyari na siya yung past, ako yung present. Pero ang totality po noon, isa lang yung pamilya namin. Walang past and present. Future lang. At saka syempre hindi mabubura ang katotohanan na may anak sila at nagsama sila ng for 20 years. Kaya ino-honor po natin yun, ino-honor natin yun at nirerespeto natin yung pinagsamahan nila. Kaya never po na mawawala o malalayo o lalayo ang isang Red Noveno kay Mayin at kay SR. Kumbaga package deal yan. Nandyan yan. Hindi yan mawawala. Tatay siya ng anak ni Mayin. So nandyan yan. At syempre tayo nirerespeto po natin yon. Nirerespeto natin yon yung kung may Mayin na nag-i-exist. Di ba Mayin? Last last message kay Red Noveno. Magpakabait ka na ha. Pero nakikita ko naman na mabait ka na. And happy naman ako sa nakikita ko na sa'yo. Very family man. Okay. At saka nakikita ko rin naman na very supportive ka rin naman sa anak mo, kay Lorny, sa amin, sa mga anak ko. Continue mo lang yan. And I hope na tumagal pa yung relationship ninyo ni Lorna and ma-achieve ninyo yung lahat ng mga dreams ninyo, yung mga gusto ninyo mangyari sa buhay ninyo. Then din sa side din ni Lorna, nakita ko naman na okay ka naman din sa anak niya, sa family ni Lorna. Thankful din ako naman kasi wala ka naman naging masamang tinapay sa amin.
thankful ako. Kaya lagi kang mag-iingat, medyo iwasan yung pag-inom ha. Saka kahit absentee father ka nga, hindi mo pinabayaan yung anak mo. Still, Yun. sabi ko nga, andyan dyan ka para sa kanya, para Yes. sa anak mo. Tawag dito, inaan mo pa rin yung obligasyon mo bilang father sa kanya. Kahit na may edad na si Esa, nasa tamang edad na, andyan dyan ka pa rin, gumagabay ka pa rin. So, thankful din ako. And thankful din ako kasi naging maganda yung relationship natin, relationship namin ni Lorna. Diba? Walang intriga, diba? Yes. So, lagi ka lang mag-iingat. Okay? Oo. Yun, sige. So, yun. Yan na guys ha. Ayan ang ating one-on-one interview sa X at And sa... kay Lorna pala, sorry pahabol. Oo. Continue na maging mabuting wife ka kay Red and continue mo rin yung ano man yan, tiisin mo na lang yung pag-inom-inom. Yun na lang ang hindi mabago, yung Saka pag-inom. hindi, thankful naman din ako kasi nga, eto, nandito siya bilang ano na rin ng family namin. Ang Part. pag-accept, yes, part Yeah. ng family namin and pag-accept niya kay SR. Mm-mm. Diba? So, Mm-mm. very thankful ako. And thankful talaga ako na napunta talaga si Red sa kanya. Yes. So anyway, basta yan guys ang ating interview sa ating napakaganda. Sabi nga ni Red. Red, Naman napakaganda. maganda ka naman talaga. Ano ka ba? Kahit na, oy, magbe-birthday po si Mayin ngayong August 7. 60 na po 60 na po siya. Tingnan nyo naman, mukha bang 60 yan? Di ba mukhang hindi 60? Mukhang hindi senior. Inaantay ko nga po yan. Sabi nila, ay, 60 ka na. O talaga, gusto ko yun. Thankful ako kasi aabutin ko siya. Oo. Sana, thank you, Lord. Bigay Yung mo sa akin benefits, di ba? Yes, Ang ganda the ng benefits ng ang mga daming senior. benefits. Oh, di ba? Diba? So anyway, kami medyo mahaba-haba pa. Yes. 6 years to go bago maging senior. Kaya So nga. anyway, Majin, thank you so much. you din. At grabe talaga. So ito po ang sana maging inspirasyon sa mga viewers natin na hindi po lahat ng mag-ex ay magkaaway at hindi po lahat ng mag-ex at mag-present ay magkaaway. No, ito po ang napaka-ideal na samahan ng isang ex at ang isang present na talagang pwedeng maging magkaibigan at blended happy family nga po. Ano, extended yung family ni Red Noveno, meron dito sa kabilang side, meron sa kabilang side at syempre love lang po. Yes, Di ba? love always. Yun. Happy lang tayo. Tama. Mahirap po ng may mga stress. Ayun pa pala, last na pala to, last. Oh. Kung mabibigyan ka daw ba ng chance at pagkakataon dumating ang right person, may chance pa ba daw na mag-asawa ka? For now po kasi hindi ko siya iniisip. Pag binigay ni Lord, at Oo. talagang para sa akin, nakita ko, why not? Oo. Basta mabait siya. Pero ngayon hindi ko po muna siya priority. Kasi happy naman po ako ngayon. Pero kung ano yung bibigay ni Lord sa akin, Oo. kung bibigyan niya pa po ako talaga. Oo. Yeah, it's not for anything else. Companionship na lang po. Companionship. Ganun. Willing naman po ako. Meron po ba dyan? Hoy, yung mga ano dyan, bikini men. Basta kailangan ang requirements, Basta mabait. mabait lang po. Hindi Mabait lang. nananakit. Kasi si Red hindi po siya nananakit. Oo. Ano, hindi po siya Oo, nananakit. totoo. Hinampas lang ako helmet nung nainis. Ganun ba? Oh. Talaga ba? Oh, helmet. Dito, bukol ako sa ulo. Hindi kasi ginulat ko siya. Ayun pala nagulat naman pala siya. Pero hindi naman Hindi siya nananakit. Hindi siya nananakit. Basta, kung meron naman po ibibigay sa akin si Lord, why not? Di ba? Basta mabait. Yes. Yun ang pinaka-requirements, mabait. Okay, thank you sa pinaunlak mong one-on-one interview. Yes. So sabi ko nga, one-on-one to talagang no holds bar. No holds barred talaga. Oo, yan. So, lahat ng katotohanan, and no bashing na po. Yan, no tayo. bashing. Ayun, no bashing. So, ayan. Wala Uy, naman- gumawa ka ng channel mo. Ang galing mo. Oh, yan. Bye-bye na tayo. Thank you po Bye-bye. to continue to subscribe Lorny TV and Red Noveno Vlog. Thank Yun. you. Salamat. And mga kalinga po, lahat ng kalinga partners. Ay, oo. Diba? Ano to, solid supporters Ay, ng Kalingap. Nanonood po talaga ako. Yan sila Oo. Mr. J, sila Rhea. Oo. Basta ng kalingap, nanonood Solid ako. supporters ng Kalingap po si Yes, Mayin. Ayan. yes. Thank you. Thank you. Okay, sige, bye-bye. Thank you, bye-bye.